Isang mapagpalang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Linggo, July 20, 2025. Halos kararating lang po namin galing sa labas. Usually kasi ang aming parang routine kapag Linggo, magsisimba kami ng tanghali. Tapos, kakain ng lunch, magkakape, tapos uuwi na ng bahay. Parang yun yung pinaka-routine namin kapag araw ng Linggo. Yun yung tinatawag namin na family day. At ngayon nga ay alas 8 na ng gabi, 8:19. At bago po matapos yung araw na ito, babasahin po natin ang ating mabuting balita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas chapter 10 verse 38 hanggang 42. Papurit sa iyo, Panginoon. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ito pong mabuting balita na binasa natin ngayon ay lagi na po nating naririnig yan at siguro natatandaan na natin itong Bible verse na ito. Lagi nating naiisip na malamang na naiisip natin na hindi ba maganda yung ginawa ni Marta na nagsisilbi siya sa Panginoon at si Maria naman ay walang ginagawa, kaya hiniling niya kay Jesus na tulungan siya ni Maria. Pero ang nasagot ng ating Panginoon ay pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang sabi kasi dito ng ating Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Nung kanina, ang pagkasabi dito, alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong, tulungan naman ako. Pero nung sinabi ng ating Panginoon, sabi niya, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ito siguro yung magandang
pagnilayan or isipin natin kung ano ang ibig sabihin nito. Naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Yun yung parang nakikita ng Panginoon kay Marta. Pero ang sinasabi niya, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Ano kaya ang ibig sabihin ng isa lamang ang talagang kailangan? Sa buhay natin, isa lang talaga ang kailangan. At ito ay ang Diyos. Yun lang po ang kailangan natin. Hindi binibigyan ng maling hindi sinasabi ng Panginoon na mali yung ginagawa ni Marta o kaya mas maganda yung ginagawa ni Maria. Ang pagsisilbi po ni Marta ay maganda at yung pakikinig naman sa turo ng ating Panginoon na ginawa ni Maria ay maganda. Pero ang sinasabi ng Panginoon, ano nga ba ang talagang kailangan natin? Ang kailangan natin ay ang Diyos. Ang kailangan natin ay yung laging nakatuon ang ating buong pagkatao sa Diyos kahit ano pa man ang ginagawa natin. Sa madaling salita, focus on God. Ang kailangan nating focus ay 100% sa Panginoon, sa Diyos. Kahit ano man yung ginagawa natin, nagdadasal man tayo o nagsisilbi. So lagi nating iisipin at lagi nating usisain ang ating sarili kapag nagsisilbi ka ba. Ano ba yan? Para ba sa kapurihan ng Diyos at mahal mo ang Diyos o dahil sa ibang dahilan? At kapag nananalangin naman tayo o nakikinig ng mga aral ng Diyos, bakit natin ginagawa yon? Dahil ba mahal natin ang Diyos at gusto pa nating mas lalo siyang makilala o ibang dahilan? Kaya ang sinabi ng Panginoon kay Maria, hindi tungkol doon sa pakikinig niya. Ang sinasabi niyang ang pinili na Maria ay lalong mabuti ay yung nakafocus siya sa Panginoon. Nakafocus siya sa Diyos. Kaya kahit saan man tayo magpunta, kahit ano man ang ating gawin, kung lagi tayong nakafocus sa Diyos at lahat ng ating ginagawa ay para sa Kanya at dahil yun ang laging nasa isip natin, yun ang sinasabi ng Panginoon na yun lamang ang kailangan natin. Yun lang po ang aking konting reflection sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. At bukas po ay simula na naman ang trabaho. Nawa bigyan po tayo ng lakas ng ating Panginoon. Makatulog tayo ng maayos ngayong araw na ito. At bigyan tayo ng sapat na karunungan at lakas para magawa natin ang ating trabaho. At maging mabuti tayong mga manggagawa, hindi lamang sa ubasan ng ating Panginoon. Ganon din kahit sa ating mga kanya-kanyang trabaho o kumpanya na pinapasukan. Dahil tayo po ay isang Kristiyano at tayo ay isang modelo ng tapat na alagad ng Diyos. Maraming salamat and God bless po mga kapatid.